Bagong araw, bagong pag-asa. Panibagong pagkakataon upang tayo'y umunlad at kumita. Isang mainit na pagbati po mula sa pinakabagong programa sa telebisyon na ang layon ay tayo'y matuto at umunlad ang buhay. Sa pamamagitan po ng mga gawain at pagnenegosyo na makakatulong sa bawat Pilipino. Welcome po sa Chicken, Pork at Iba Pa! The Chicken, Pork at Iba Pa! Paano ba magtayo ng babuyan? In terms of yung location itself nung farm. Kasi we also say na for health management purposes, we should locate the farm as far as away as possible with the other. Alam niyo bang gumawa ng lechon? Pagka gusto naman nila ang lechong Bisaya, sibuyas, bawang, paminta, bitchin, asin. Silipin ang magsasakang si Gary Estrada. When I got this property, kasi I was very young that time. I was 21 something. At habi ni Mrs. Mula broken glass na winawalis. Kailangan maghanap sila ng craft or trabaho na gustong-gusto nila. Maski na walang bayad, gagawin mo pa rin. Ang lahat ng yan, dito lang sa Chicken, Pork at Iba Pa! Ang karaniwang bakurang Pinoy sa probinsya ay kakikitaan ng mga naglipa ng hayop. Isa na rito ay ang baboy. Kaya nga't may mga kural sa likod ng bahay dahil ito ang maliit na negosyo ni nanay. Pero alam ba ninyo na marami nang umunlad ng dahil sa pag-aalaga ng baboy? Eto, tingnan nyo. Sa kabila ng pagdagsa ng mas murang imported na karne ng baboy sa bansa, malaki pa rin ang ungos ng Philippine swine industry dahil mas pinipili ng mga mamimili ang sariwa kaysa sa frozen na karne. Ang pagbababoyan ay isa sa pinakapopular na dagdag pagkakitaan sa mga kanayunan at maging sa kalunsuran. Kahit isang biik lang sa inyong bakuran, tiyak itong magbibigay ng dagdag kita basta tama ang inyong pangangalaga. Sa mga nagnanais mag-alaga ng baboy pang negosyo, kailangang matutunan ang mga pangunahing aspetong dapat isaalang-alang. Una na rito ang site selection o pagpili ng tamang lugar para sa inyong babuyan. Included in this site selection would be yung access mo sa feed. Madali ba yung delivery ng feed? Second important thing would be yung source ng water supply mo. It's very, very important kasi ang pig, kasi ang baboy, they really need water. So approximately, no, for 10 finishers na ganyan, you need 120 liters of water per day. Then another one would be yung market mo, of course, no, in terms of site. Kasi nga, how are you going to take your animals from the farm going to the market itself? Pangalawang dapat tandaan ay ang zoning permit na makukuha sa inyong lokal na munisipyo. This includes yung mga mayor's permit. How easy can you get all this? Especially now with maraming regulations ng ating Department of Environment and Natural Resources. Yung mga environmental clearance certificates, no? At pangatlo, ang biosecurity. We should locate the farm as far as away as possible with the other pigs. 1 kilometrong layo mula sa ibang farm ang standard rule dito. Datapwat para sa mga nag-aalaga ng baboy sa kanilang mga bakuran, hindi na nasusunod ang mga panuntunang ito. Tiyakin lamang na mapapanatili ang kalinisan para ang mga kapitbahay ay hindi magreklamo. 3 klase rin ang pag-aalaga ng baboy. Ang sow winner operation. Meron kang inahin, paanakin mo yung inahin, tapos yung biik niya o yung piglet niya, you sell. Finisher operation. You buy piglets, tapos patatabain mo sila. After 3, 4 months, you dispose them, you sell them. At farrow to finish operation. Halimbawang gusto niyo fixed investment sa isang small scale piggery. Mahigit 400,000 piso ang inyong kakailanganin. Kabuuang gastusin na ito sa buong taon, kabilang na ang lupang pagtatayuan ng farm.
ang building at iba pang equipment at operating cost. Sakali namang kulang ang inyong kapital, maaari kayong humiling ng tulong pinansyal sa ilang institusyong umaalalay sa mga negosyanteng nagsisimula pa lamang. They have schemes for you to, pag small scale, small to medium scale entrepreneur ka, they can give you some assistance on how to avail of credit. Ang ibang local government units naman ay nagbibigay din ng tulong sa mga maliliit na magsasaka sa kanayunan. Through the office of the provincial veterinarian, they would magbibigay sila ng mga biik, ganyan, napapabain, o kaya pwedeng gawing inahin, mga 1 or 2 hanggang 5 heads sa isang particular farmer. Kapag napagdesisyonan nyo nang magsimula ng piggery, basic o general management ang inyong susunod na dapat malaman. At yan ang ituturo namin sa inyo bukas. Unang bagsak pa lang ho yan sa pagtuturo namin ng iba't ibang mga negosyo na pwede niyong pagkakitaan. Tandaan, bukas po huwag kayong mawawala dahil ituturo namin sa inyo kung ano pa mga dapat gawin para mapaunlad ang inyong babuyan. Dito po yan sa Kabuhayan 101. Kung kayo ay may mga alaga ng baboy o nagpaplanong mag-alaga at nagnanais na magtayo ng iba pang pagkakakitaan mula dito, ituturo namin sa inyo ang sikreto at paraan ng pagluluto ng isang masarap na lechon, chicharong bituka at chicharong bulaklak. Ayon kay Aling Mila Cesario, may-ari ng sikat na Milas Lechon, dapat piliing mabuti ang baboy na lilitsunin at ang pinakamagandang lutuin ay ang native na baboy. Yung mga puting baboy, talagang madaling kumunat yun. Pero pagdating dito sa mga native, hindi talaga kumukunat. Kinakailangan din na ang mga baboy na lilitsunin ay hindi lalampas ng 7 buwang gulang at hindi naman bababa ng 2 buwang gulang. Matapos katayin ng baboy, kailangang linisin itong mabuti. Alisin ang mga balahibo at ang mga lamang loob nito. Susunod dito ang pagtuhog sa kawayan sa baboy. Bago isa lang, huwag kalimutan ang pinaka-importante sa lahat, ang mga sangkap pampasarap. Nilalagyan ng bitchin asin. Tapos, nilalagyan ng gatas. Gatas ang pinangpapapula namin. At kung gusto niyo naman ng variety, Pagka gusto naman nilang lechong Bisaya, sibuyas, bawang, paminta, bitchin, asin, at saka tanlad. Ipinapasok namin sa loob. Pagka gusto naman nilang paella, yung malagkit, alimango, alimasag, mga seafoods, at saka malagkit. Nasa loob yun. ngayon, handa ng litsunin ng baboy. 4 hanggang 5 oras na nakasalang sa baga ang mga baboy bago itong maging isang baltong na lechon. Kailangang katamtaman lamang ang init ng apoy o baga upang maging pantay at dahan-dahan ang pagkakaluto ng lechon. Ayon pa kay Aling Mila, ang isang baboy na tumitimbang ng 4 hanggang 5 kilo o 2 buwang gulang ay maibebenta nyo sa halagang 2,000 piso. Samantala, kung ito ay tumitimbang na ng 20 kilo o 7 buwang gulang, ang lechon nito ay nagkakahalaga ng 5,000 piso. Ang bituka naman ng baboy ay maaari ding pagkakitaan. Ang mga ito ay pwedeng gawing chicharong bituka at chicharong bulaklak. Simple lang ang pagluluto nito. Tulad ng lechon, kinakailangan din na linising mabuti ang mga bituka bago ito lutuin. Una, pakuluan muna sa tubig ang mga bituka ng 1 oras o hanggang sa lumambot ito. At habang hinihintay itong lumambot, magsalang ng 1 kawali na may mantika sa ibang kalan. Pakuluin ang mantika. Kapag malambot na ang mga bituka, hamuin ito at hugasang muli. Ilagay sa isang strainer upang matanggal ang mga naiwang tubig. Ilagay na sa kumukulong mantika. Hintayin hanggang sa ang mga ito ay maging golden brown ang kulay. Ang chicharong bulaklak, maibebenta nyo sa halagang 60 pesos bawat gramo at 50 pesos naman bawat gramo ang chicharong bituka. Nanghihinayang ka ba sa iyong lumang mga plato at basag na mga tiles? Oops! Huwag itatapon dahil negosyo ang naghihintay sa iyo mula dito. Ang tawag dito ay recycling at minsan pwede pa siyang maging work of art. Konting imahinasyon lang at
Presto! Kikita na kayo ng 100 hanggang 300 pesos bawat obrang matatapos nyo. Paano? Ganito ang style ni Mrs. Patsy Paterno ng Papemel Roti. Kailangan natin yung mga tiles or basag na pinggan, tile grout, tubig, glue, at saka yung kwadro kung saan natin ilalagay. Usahan na natin sa isang kwadro. Ngayon, yung gagawin natin dito ay magpoporma tayo ng isang design. Pag gusto na ninyo yung design, nag-glue na natin, ano? Hihintayin natin na mag-dry yung glue. Pag nag-dry na, siguro mga 15 minutes, pwede na tayong gumawa ng tile grout. Pag yung consistency niya, parang toothpaste, yung medyo smooth na siya, pwede na nating ilagay sa ating ginawang frame. So, papatong lang natin. Tapos, you have to fill in all the spaces, no? All the cracks were filled in. Kailangan natin hintayin to ng mga 10 to 15 minutes na maging medyo matigas na siya, pero hindi naman siya masyadong matigas. Pagkatapos ng 10 to 15 minutes na ipapadry natin yung ating mosaic, kukuha tayo ng sponge, ibabasa natin. Tapos lilinisin lang natin siya. Tatanggalin natin yung mga excess na tile grout sa taas. So, maliit lang kasi na mosaic, no? So, pwede tong pang pot, no? Or if you just wanna put it on the table, pwede rin. Bukod sa hot plate, trivet at frame, maaari ding gamitin ang paraan ito sa pagdidisenyo ng mesa, garden wall at iba pa. At payo ni Mrs. Patsy sa mga nasa bahay na hilig ang magnegosyo. Sa mga housewives na nasa bahay, no? Yung advice ko sa kanila, kailangan maghanap sila ng craft or trabaho na gustong-gusto nila. Maski na walang bayad, gagawin mo pa rin. No? Tapos, magiging negosyo yon pag nakita ng ibang tao. Baka akala ninyo mga taga-probinsya lang ang mahilig sa pansakahang negosyo. Abay, nagkakamali po kayo. Ang sikat na artistang si Gary Estrada sa kanyang farm, abalang-abala. Halika't silipin natin siya. 1993, nang bilhin ni Gary Estrada ang lupain niyang ito sa San Antonio, Quezon. Sa edad noon na 21, malaking puhunan ang ginugol niya sa pangangalaga at pagpapalago ng itinuturing niyang pinakamahalaga niyang ari-arian. Ang napakalawak na farm na ito ang takbuhan niya mula sa magulong buhay sa syudad. Nagsimula sa isang simpleng pahingahan na kinalaunay naging napakalaking pinagkukunan din nila ng kabuhayan. The whole place looks really different kasi sabi ko from guba talaga nakikita mo yung mga damo halos kasi laki ko. Tapos may mga tubig kung saan. So now it's a different talaga siguro atmosphere. Unti-unti ko to talagang this is parang my work for almost 8 to 9 years. Sa bungad pa lang, mamamalas ang naging magaling na pangangalaga niya sa farm. Bawat pananim at istruktura ay talaga namang pinag-isipan. Ipinagmamalaki ni Gary ang taniman niya ng dalandan. Nitong Disyembre lamang, libu-libong dalandan ang kanilang pinakinabangan. Sa puhunang 10 piso bawat puno, kumikita si Gary ng 200 hanggang 300 piso sa bawat isang puno sa 3 ektaryang taniman ng dalandan. At alam nyo ba, liban sa mga dalandan, iba't ibang fruit-bearing trees pa ang taon-taoy hitik na hitik sa bunga. Mama ko pa kami na nagko-consume niyan eh. Guava, chico, lansones, meron din kaming rambutan. So, mangga yan. So, minsan may gulay pa kami na tinatanim. So, kung anong nasa season, kumbaga usually we have it like yung star apple, we have it. Subalit, hindi lang pagtatanim ang kanyang konsentrasyon at pinagkakakitaan. Nakakagulat na mahilig din pala si Gary sa mga kabayo.
nagpapalahi siya ng mga ito at pinapalakit dinadala sa Maynila upang isali sa mga karera. Sa Hollywood, di ba? Did you notice like almost all of the actors there, like they have their own ranch. So that's what I'm trying to pattern myself siguro. Pero hindi lamang mga tanim at hayop ang naisipan niyang ilagay sa kanyang paraiso. Nagpatayo rin siya ng gym, billiards hall, basketball court, at bamboo hut. At magpahanggang ngayon nag-iisip pa ng mga paraan upang mapabuti pa ang kanyang farm. Mga planong kasama sa maaaring paglibangan kung sakaling maisipan na niyang tumigil sa pag-aartista. When I got this property, kasi I was very young that time. I was 21 something. So it's been 8 years. So alam mo yun, parang I was thinking of retirement already at that time. Sometimes yung work pa namin, sobrang yung tension, sobrang yung pressure. So nandiyan yung relaxation. Hindi laging ginhawa ang tinatamasa sa pangangalaga ng farm na tulad ng kay Gary. Aminado siya na napakalaking halaga ang dapat na ilaan sa pagpupundar nito. Pero You have to be ready to spend. And once you spend, better be sure that you're spending the right amount for the right quality. In the end of the day, looking at yung pagod o yung structure na ginawa mo, it is worth it. It is worth it. At lagi pong tandaan, ang kaalaman sa kabuhayan ang susi sa ating kinabukasan.